Amin po tayo. Mang Diyos, Panginoon, Ama namin sa langit, humihingi po kami ngayon ng inyong gabay sapagkat namin na hindi po namin kaya. Yung buhay nito kung wala kayo. Salamat po sa pag-ibig niyo sa amin. Salamat po sa Panginoon sa Kristo na siya pong namatay, nilibing at nabuhay na muli upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Nawa po, hindi po kami mabuhay nang wala po sa inyong kalooban, bagos sentro po ang inyong kalooban sa aming buhay. Sa aming pong pag-aralan, Ama, kayo po ang gumabay sa amin, ang banal na Espiritu ninyo. Enlighten niyo po ang aming puso't isipan, maunawaan po namin ang aming lesson this morning. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Good morning po sa bawat isa. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ano ba ang purpose ng simbahan, ng church? Meron bang nakakaalala kung anong topic niyo last week? Nung wala ako noon, ano? Si Pastor Bong yung teacher. Anong topic last week? Church ba? Oo, church. Tama. Ngayon naman, ano naman ang purpose ng simbahan? Magbubukas po tayo ng salita ng Diyos. Buksan po natin sa Matthew 4, Ephesians 4. Tingnan natin yung mga verse. Ephesians chapter 4. Pag meron kayong tanong, pwede kayo magtanong ha. Para maiba naman. 11. Ephesians 4:11 to 16. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, bababaan niya nung mid, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children, tossed and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by the which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body, unto the edifying of itself in love. Nasabayan ba natin yung pagbabasa? Ano ba ang purpose? Pag sinabi natin yung purpose, may mga bagay na, walang bagay sa mundo na walang purpose. Alam nyo ba, kahit yung langgam, may purpose yan. Kahit galit na galit tayo sa mga insekto, may purpose yan. Yung mga langgam, yan yung mga tira-tira, sila yung kukuha. Diba? Tayo, nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung simbahan. Tayo ay called out assembly. Ibig sabihin, tinawag tayo ng Panginoon sa isang katawan, okay, na meron isang purpose. Kaya ang next lesson ay yung ano ba yung purpose ng simbahan. Unang-una, ang purpose ng simbahan ay maipangaral ang ebanghelyo at magdisipulo. Nais ng Diyos na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos o ng ebanghelyo sa mundo. The Great Commission is stated 5 times by our Lord Jesus Christ. Yung Great Commission, di ba? Kung ikaw ay mamamatay na, mayroon tayong tinatawag ng mga huling habilin. Yung huling habilin, ang tawag doon, last will and testament. Yun yung, siyempre, kung meron ka lang 5 minutes na minuto sa buhay, sasabihin mo na yung mga pinakamahalaga. Katulad, sabi nila si Einstein, bago siya mamatay, sa kanya na-formulate yung mga pinaka-importanting, hindi ko alam kung totoo yun, mga formula. So, si Jesus Christ, bago niya tayo iwan, sinabi niya yung mga pinaka-importante na dapat natin gawin bilang isang mananampalataya ng Diyos o bilang isang simbahan. Yan nga yung binasa natin o binasa natin nung nakaraan, Matthew 28 verse 18 to 20. Yung mag-evangelize. Pag sinabi nating evangelize, ipangaral yung salita ng Diyos. I-share yung gospel. Ano ba yung mga words na to? Pag bago kang Christian, parang, ano yung evangelize, parang nakakatakot, hindi mo alam spell.
Ano ba yung gospel? O yung pronunciation ng iba, gospel. Parang ang hirap naintindihan. Pero madaling salita, yung evangelize, um, yung mabuting balita. Di ba pag sinabi mong balita, ang balita dapat sinasabi. Kaya nga balita eh. So ano ba yung mabuting balita? Bago magkaroon ng mabuting balita, meron tinuturo ang Diyos na masamang balita. Ang masamang balita, ikaw at ako, makasalanan, saan tayo mapupunta? Sa impyerno. Masamang balita yon. Napakamakasalanan natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Pero ang magandang balita, kaya naging magandang balita yung magandang balita dahil merong masamang balita. Nagets nyo ba? Magiging maganda lang ang isang balita kung merong uh, kung merong masamang balita. At ano yung masamang balita ulit? Makasalanan ka impyerno. Ang magandang balita, ikaw at ako, merong tumubos ng ating kasalanan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So itong magandang balita na to, ito yung sinasabi ng Panginoon na ipangaral natin sa mga tao. Di ba sa internet ngayon, anong madalas mga sinishare ng mga social media influencer? Paano sumikat? Paano yumaman? Paano ma-discover yung sarili mo, yung self-worth mo? Yun yung sinishare nila. That's good naman. Pero ang pinaka-importante natin ma-share, yung magandang balita. Ano yung magandang balita? Na si Kristo namatay, inilibing, at nabuhay na muli para saan? Para pagbayaran yung ating mga kasalanan. Nakikita natin yan sa Matthew 28, verse 18 to 20. Ang sabi ng Panginoon, go ye therefore, humayo kayo. Matthew 16, verse 15, Mark 16:15. Go ye into all the world. Okay? Humayo kayo hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya meron tayong mga missionaries. Sila yung, kapag tayo, nagbibigay tayo sa mission, di ba sa sobre natin, may nakalagay dyan tithes, may nakalagay dyan mission. Ibig sabihin, nagpa-participate ka. Hindi man tayo nakakapunta sa China o saan mga lugar, pero pag nagbigay ka sa mission, yung pastor ang pupunta doon, meron kang participation. Mission giving, magiging dahilan para magkaroon ka ng participation, ma-preach natin ang ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo. Luke 24:47, repentance and remission of sins should be preached. John 20:21 to 23, even so I send you, and Acts 1:8, ye shall be witnesses unto me. Tayo ay magiging saksi. Pag sinabi mong saksi, meron nasaksihan. Tanong, nasaksihan ba talaga natin na si Kristo ay nabuhay na muli? Hindi naman, di ba? Pag sinabi natin tayo ay hindi first-hand witness ng resurrection, ng life, death, and resurrection of Jesus Christ. Kahit yung mga apostol saksi ba sila na inilibing si Kristo? Nandun sila sa panahon na yon. Pero sino yung naglibing kay Kristo? Sinong makapagsagot? Meron ako ditong 50 galing sa young people. Bawal si Teacher Grace. Sino makapagsagot? Sino yung naglibing kay Kristo? Simula sa letter J, tsaka simula sa letter N. Yan, Joseph of Arimathea. Tsaka si letter N. Ha? May narinig ako, tama. Sagot. Si Emon? Nicodemus. Ito mga to, mayayaman. Joseph of Arimathea, mayaman yan. Nicodemus, mayaman din yan. Kaya itong dalawang to, sila yung mismong naglibing. By the way, before, hindi katulad sa atin ngayon, tinatanggalan ng lamang loob. Before, iba yung way nila ng pagpe-preserve ng katawan. Nilalagyan nila ng mga spices. Di natin alam kung sibuyas, bawang, paminta, suka, o kung ano doon. Basta para ma-preserve, mabango, hindi mabaho, tapos ilalagay. Before, kapag mahirap ka, hindi ka sa tomb, inililibing. Imagine mo may sariling kuweba ka, saan ka nililibing? Sa lupa. Ganon. Pero si Jesus Christ sa tomb, kasi ang sabi sa Isaiah chapter 53, ang kanyang libingan o himlayan, nasa 53 yan ang Isaiah, ay
pagmamayari o galing sa mga mayayaman. Kaya si Joseph of Arimathea at saka si Nicodemus, sila yung naglibing kay Jesus Christ. Kanino nila hiningi? Kay, simula sa letter P, Pontius Pilate or Pilato. Parehas P pa rin. P pa din kapag Tagalog o English. So, yung death, nasaksihan nila. Diba? Namatay si Jesus Christ. Sino yung nandun sa paanan ng krus? Bukod sa mga soldier. Si Mary, saka sino pa yung isang disipulo or apostol? Si John. Kaya, isa sa mga last word ni Jesus Christ, anong sabi niya? Mother, behold thy son. Son, behold thy mother. Okay? Tama ba? parang ganon. Pero may pagkakataon na sinasabi ni Jesus Christ kay John, the Apostle, hindi John the Baptist, na mula ngayon, ikaw na yung mag-aaruga sa nanay ko, kay Mary. So, death, burial, and resurrection. Ito, meron bang witness ng resurrection ni Jesus Christ, yung bumukas yung stone. Di ba, niro-roll yung stone? Meron bang naka-witness? Sino? Ha? Pwede, mga soldier. Ano pa? Mga soldier? Ha? Okay. Sino pa? Mga soldier tapos? Hindi. Yung nag-roll, sino nag-roll ng stone? Angel. Ilang angel? 2 angel, di ba? Pero si Jesus Christ, anong oras kaya nag-resurrect si Jesus Christ? Ha? Ikaw, anong oras? Alas 6, mali. Alas 12? Medyo malapit, pero mali. Mali. Alas 8, mali. Ang akala natin, nag-resurrect si Jesus Christ ng madaling araw. Mali yon, hindi madaling araw. Pag sinabi mo kasi madaling araw, mga 5 o'clock, 6 or 4. Si Jesus Christ nag-resurrect after midnight. After midnight. Hindi, ang madaling araw, while was yet in the dark eh. Pero yung after 12 midnight, parang hindi pa madaling araw yon sa term nating mga Pinoy, di ba? Madaling araw ang alam ko, 4, 5, 6. Pero yung mga 1, 2, 3, parang kung parehas pa rin, okay lang din. Mga ganon. Siguro madaling araw nag-resurrect si Jesus Christ. So, sino yung mga naka-witness? Hindi mga apostol kaagad. Ang unang, actually, si Thomas nga, di ba? Isa sa 12, hindi siya naniwala. Nagpakita na si Kristo sa lahat ng tao, si Thomas, hindi pa nagpapakita. Hindi niya pa alam na nabuhay na si Kristo. Kasi, hindi daw siya Thomas the doubter eh. Thomas the unbelieving. Yun ang tama. Hindi Thomas the doubter, Thomas the unbelieving. Hindi siya naniniwala na nag-resurrect si Kristo. So, na-witnesses nila in their time, tapos napasa sa atin, napasa. Yun ang ibig sabihin ng patotoo. Na ikaw, na-experience mo si Kristo sa buhay mo, nakilala mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Lahat ba tayo kinilala na si Kristo na Diyos tagapagligtas? Pag sinabi mong si Kristo tagapagligtas, siya lang. It's all or nothing. Parang kanta lang yan ng all or nothing. Kung si Kristo lang. Kung hindi si Kristo, hindi si Kristo. That's all or nothing when it's come to salvation. The main reason God leaves His church in the world to save people from hell by preaching the gospel. Kaya maganda, ulit ibig sabihin ng gospel? Magandang balita. Magandang balita dapat ibinabalita. Kaya tayo, tagapagbalita tayo ng magandang balita. Walang iba kundi ang magandang balita ng Panginoong Kristo. Kasi before, marami ng mga balita, pero hindi balita ni Kristo. Kaya may balita si Thomas, may balita si Mary, may balita si Judas.
Pero ang totoong magandang balita ay matatagpuan natin sa four gospel, sa synoptic gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Ikalawa, bakit ano ba ang purpose ng simbahan? Para ma-preach yung gospel. By the way, sa mga preacher, you must include always, as much as possible, yung death, burial, and resurrection o yung gospel in our preaching. Ibig sabihin, lagi mong marirelate kay Jesus Christ. Yun naman mga preacher dito, isa, dalawa. Lagi mong sasabihin, kahit nag-preach ka sa Old Testament, hanggat maaari, hahanapin mo yung connection niya. Kasi, ang pinaka-central theme ng Bible, walang iba kundi si Jesus. Okay? Old Testament, preparation for the coming of Jesus, and the New Testament, the time of Jesus. Pangalawa, ang purpose ng church to preach the gospel and also to edify. Ano ibig sabihin ng edify? To edify believers. Ano ba yung ibig sabihin ng edify? To build up, magpalakasan. Kaya nga sa church, hindi laging soul winning yung ating preaching. Yung mga nag-church, balance kasi dapat eh. Christian living, tignan mo, kaya tayo may Sunday school. Sa Sunday school, pinag-aaralan yung mga doktrina. Okay? Tama ba? Nandyan ba kayo? Sa Sunday school, pinag-aaralan yung doktrina. Sa preaching, pinag-aaralan, hinahamon tayo paano mamuhay ng tama. Paano tayo ma-encourage. Sa preaching, naglalaman niya ng information. Naglalaman niya ng encouragement. Naglalaman niya ng challenge. Naglalaman niya ng rebuke. Ibig sabihin, kaya minsan palagi tayong tinatamaan sa preaching. Kayo, nagsimba na lang kayo, dito pa kayo nagkwentuhan. O, di ba? Minsan, may mga nagsimba dyan, magkakatabi. Doon pa nagkwentuhan. Pwede ba mamaya na lang tayo magkwentuhan? Amen? O, pero example lang yun, pero hindi ko sinasabi mo nagkwentuhan dito. O, nagsimba. Ganyan. Kasi ang preaching, merong lamang rebuke. Sinasabi kung ano yung mali natin. Amen? O, nagsimba. Sabi nila, ginawang restaurant. Habang nagtiteach yung pastor, kumakain. Pero pag kumain kayo, doon na lang. Pwede naman. Kasi mahirap, nagpipreach yung pastor, tapos ikaw umunguya. Sabi, amen? Amen. Kasi umunguya eh. Pwede naman kumain. Kaya, sa preaching, ine-edify tayo, binibuild up tayo. Tapos, meron tayong tinatawag na prayer meeting. O, eto, sa mga to, natutuwa ako kay La Benedict eh. Kasi nagpe-prayer meeting sila, di ba? O, pag malapit naman kayo dito sa church, pwede kayo mag-prayer meeting. Kailan ang prayer meeting natin? Thursday, 6:30. Ano naman ginagawa sa prayer meeting? From the word prayer, nagpapanlanginan. May mga prayer requests. Kaya dapat sa prayer meeting, hindi masyadong mahaba yung preaching. Di ba, Sister Danica? Kasi may pasok pa bukas eh. Ang emphasis ka din doon, prayer. Yan sa mga pamamagitan yan, tayo ay nagpapalakasan sa bawat isa. Nagkakamustahan. O Brad, kamusta na yung school mo? Ay minsan, marinig niyo ako, kamusta na ang love life, di ba? Kamusta na ang spiritual life? Kamusta na sa bahay? Pag sinabi mo, ikaw lagi ka na nangamusta, masyado kang pakilamero. Hindi yung ganon. Kasi, nagpapalakasan tayo, nag-encourage tayo sa bawat isa. Edification is the purpose for which a church exists. Kasi, meron nga tayong kasabihan, no man is an island. Hindi tayo mabubuhay, walang sino man ang namubuhay. Kaso mali yung kantang yun eh. Dapat walang sino man ang nabubuhay na sa sarili niya lang. Kasi pag sinabing walang sino man ang nabubuhay para sa sarili niya, lahat nga ng tao ganun ang ginagawa eh. Gusto magkaroon ng magandang lahat, pera, success. Selfish kasi, centered. Pero kung ang ibig sabihin ng kantang yun ay hindi dapat tayo mabuhay na para sa sarili lang natin. Sarili natin o mag-isa lang tayo. Yun yung tama. Hindi natin kaya mag-isa. Kaya kailangan natin ng mananampalataya. Alam mo ang tao, kahit sabihin mong ang tawag nila doon, introvert ka pa, kailangan mo pa rin ng social life. Ano yung introvert?
yung gusto lagi mag-isa lang o hindi masyadong kabaliktaran ng extrovert, maraming kaibigan, siya konti lang kaibigan niya. Kahit introvert ka pa, kailangan at kailangan mo pa rin ng makakasama. Meron at meron ka pa rin kaibigan. Yan ang tao, social. Tayo ay may social life. Ang mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor, mga guro ay binigay katulad ng binasa natin kanina para ang mga santo ay maging perpekto. Para tayong mga mananampalataya, ikaw at ako, maging mature. Ano ibig sabihin ng perfect? Maging mature. Kasi tingnan mo, walang taong sasabi na ako mature ako sa lahat ng bagay. Mali yun. Hindi ka pwedeng maging mature sa lahat ng bagay kasi self-defeating statement nun. Kasi yung pagiging mature, hindi yung sinasabi yun. Oy, makinig kayo, mature ako. Parang yung sinasabi mo, oy, alam mo, humble ako. Mali, self-defeating yon statement. Ang pagiging, oy, alam nyo, mature na ako dito. Hindi sinasabi yon. Maraming pagkakataon o maraming area sa buhay natin na kailangan maging perfect or maging mature pa tayo. Marahil mature ka na sa paghawak ng pera, pero hindi ka mature sa pagiging generous. Sobrang higpit mo sa pera, di ba? Kahit sarili mo, pinagdadamutan mo. Pwede pala yon, sarili mo pinagdadamutan mo. Pwede. Kailangan mong kumain, hindi ka kumakain. Kaya nga nagtatrabaho para kumain eh. Tayo, nabuhay tayo para kumain. Okay? Hindi lang tayo nagtatrabaho, hindi lang tayo kumakain para magtrabaho. Magtatrabaho ka para kumain. Ngayon, sige, hindi ka kumain, pinagdamutan mo yung sarili mo. Ano nangyari, Sister Joanne? Yun, nagkaroon ka ng ulcer. Capital letter U. Dapat, pakainin mo yung sarili mo. Maraming mga kabataan, hindi natutulog. Bakit? Anong ginagawa? Hanggang madaling araw, nag-i-FB, di ba? Nag-Insta, nag-TikTok, lahat. Matutulog, alas 3. Kinabukasan simba, late. Oh, mahirap nung ganon. Dapat, mag-mature tayo sa oras natin. Pwedeng mature ka sa oras mo. 10 o'clock, natutulog ka na. 4 o'clock, magigising ka na. Pero hindi ka naman mature saan? Hindi ka mature sa pag-aayos sa sarili mo. Alam niyo ba yung pag-aayos natin sa sarili natin? Hindi naman yan para nagpapaganda tayo. Halimbawa, ikaw, pumunta ka sa palengke, dala mo yung anak mo, biglang may nag-abot sa'yo ng piso, akala nanghihingi ka ng pera. Huwag naman sanang umabot sa ganon. Naaabutan ka ng pera ng ano. Diba? Akala nila, nang badyaw ka. Huwag naman umabot sa ganon. Kailangan marahil, mature ka sa pagsisimba, lagi ka nagsisimba. Pero hindi ka mature sa pagsasalita, nagmumura ka pa din. Di ba? Mumura ka pa rin ng PUTA, GAGO, TNGA, PISTI, lahat ng mga mura. Dapat mag-mature tayo dyan. Kaya dito sa church, pinipreach natin, ang pagsasabi ng mga mura ay hindi maganda at hindi nalulugod ng Diyos. Kaya hindi kayo dapat magsabi ng OMG. Marami sa atin, nag-OMG pa din. Oh my God, mali yun. Sino bang God na sinasabi mo doon? Kung Kristiyano ka, pag sinabi mong oh my God, sino ba sinasabi mong my God doon? Hindi naman pwedeng yung mga anito. Hindi naman pwedeng yung mga Diyos-Diyosan. Ang sinasabi mo my God, yung nagligtas sa'yo. Ginagamit mo yung tinatawag mo yung salita ng Diyos o yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Mali yun. Medyo pa katunog, oh my gosh naman. Ano ba yung gosh? G-O-S-E. G-O-S-H. Parang ano lang, no? Parang change lang, di ba? Para lang maging katunog na, dapat hindi tayo nag-oh my God. O kaya, yung, she! Mali yun. Alam niyo bakit? Kasi, pangpaikli yun sa salitang Jesus, sa pangalang Jesus. Yung Jesus, ginawa nilang she, ganon. Oh, ang daming mga mura eh. Kunyari, mahilig kang manood ng Hollywood, ang puro mura, letter F. O, hindi dapat tayo nagmumura. So, marahil hindi ka nagmumura, mature ka doon sa pagsasalita. Hindi ka naman mature
sa sa maraming bagay. Kaya tayo, sa buhay natin, kahit yung mga pastor, mga preacher, hindi ibig sabihin sila nag-aaral ng salita ng Diyos, mature na sila sa lahat ng area ng buhay, hindi ganoon. May mga pastor o preacher, magaling sila sa ganito, pero hindi sila magaling sa ganito. Hindi sila mature sa ganito. So, sabi nga ng karamihan, palaging merong room for self-improvement. Pero, pag self-improvement, by yourself, through yourself, mali naman din yun. Kailangan always by the grace of God. Fulfill the work of the ministry. Nandito tayo sa church, may ministry tayo. O kayo mga young people, may ministry tayo, di ba? Every week, sinisingil kayo ng 5 pesos sa si Danica. Eto, singilin mo to sila Oliver, oh. Yan, pag sisiningilin mo yan ng 5 pesos, bakit? Pondo natin yan sa young people. Para pag tayo ang ma-assign sa Bulaklak, bibilin ng kung ano-ano, meron tayong panghuhugutang pondo. Siya yung sa mga ministry natin. Ano pa? Marami. Meron diyang mga ministry opportunities. Pag may soul winning at kung anong-ano. Yan ang gawain ng simbahan. Next is to edify the body of Christ. Yun nga yun. Magpalakasan tayo sa bawat isa. Yan ang purpose ng church. Kaya tayo, dito sa church, ini-encourage tayong mag-aral ng mabuti. Hindi tayo tuturuan dito na huwag ka mag-aral lang mabuti. Hindi mo naman madadala yan sa langit. Totoo na hindi mo madadala sa langit yun. Pero, bilang isang anak ng Diyos, gusto ng Diyos, mag-aral tayo ng mabuti. Hindi din tayo dito tuturuan maging rebelde sa gobyerno. Kaya tayo, hindi tayo bumoboto, hindi tayo dapat bumoto ng mga politiko na mga align sa communism. Bakit? Kasi pag sinabi mong komunista, ang kanilang Diyos ay walang Diyos. Ang kanilang paniniwala ay walang Diyos. Kaya dapat ito ba, pabor ba ito sa pagkakaroon ng merong Diyos o hindi? Tayo ay tinuturuan maging mabuting mamamayang Pilipino sa simbahan. Pinipreach din natin dito, pag bawal tumawid, bawal tumawid. Yan kasi ang kasalanan ng mga Kristiyano. Nung nakaraan, yan ang pinitch ko nung Thursday prayer meeting, di ba? Dapat, ang Kristiyano, ang ang tawag doon, law-abiding citizen dito sa Pilipinas. Pag Kristiyano ka, dapat law-abiding citizen ka. Pag bawal tumawid, bawal tumawid. Pag dapat gumawit ng overpass, gumawit ng overpass. Pag bawal mag-U-turn, bawal mag-U-turn. Bawal magtapon ng basura, bawal magtapon ng basura. Bawal ganito, dapat law-abiding. Pangatlo, to glorify God. Ito, lagi na natin ito napipreach. Para malalahati ang Diyos sa pamamagitan ng paniniwala sa salita ng Diyos, pagpipreach, suffering, praise and prayer, fruit-bearing and giving. Pang-apat, magbaptize. Kaya, sa mga hindi pa nababaptize, kung ikaw saved na, ganito yan. Ano ba ibig sabihin ng baptism, Brother Jomar? Ganito yan. Ang tunay na baptism, nasa totoong simbahan ng Diyos. Okay? Makinig kayo maigi ha. Ay, hindi na ako. Pag sinabi mo, ay, hindi na ako magpabautismo, magpalubog. Kasi, nabinyagan naman ako sa dati kong reliyon. Eh, mali nga yun eh. Kasi yung dati nating reliyon, ang turo, para maligtas ka, sundin mo lahat ng sakramento, magpakabait ka. Hindi naman yun ang tinuro ng John 3:16 ng Bible. Ang sabi, maniwala sa Panginoon. Ngayon, pag mali yung paniniwala ng isang tao patungkol sa kaligtasan, kahit 10 beses o 1 million times pa siya magpabautismo kung kahit saan simbahan, pero ang paniniwala niya, ang kaligtasan, ay sa mabuting gawa, sa pagbibigay ng pera o anong pamambagay, mali yung kanyang baptism. So ngayon, nagkaroon ka na ng tamang pananaw sa kaligtasan. Si Kristo lang ang kaligtasan, all or nothing. Siya lang, o wala na, o hindi siya. Kung tama na yung kaligtasan mo, saved ka na, kailangan mo magpabaptize. Bakit? Pagsunod mo to sa Panginoon. Ang pagbaptize, magpalubog. Lulubog ka lang naman. Pagkalubog sa'yo, tsaka kakanta yung choir ng 3 kanta. Diba? Hallelujah. Pagkas ng kanta, tsaka
Yan o. Hindi, joke lang ha. Hindi ganun si Sir Ivy. Ganun lang yon. Mabilis lang yon. Okay? Ganon. Mananampalataya ka na ni Kristo, yung baptism, pagsunod mo sa Panginoon, at sinasabi mo sa lahat ng tao na iniiwan ko na yung dati kong paniniwala, na ito na yung paniniwala ko ngayon. At yun din yung dahilan para ikaw ay maging member ng isang simbahan. Kasi ang turo natin, kapag na-save ka na, si Jesus Christ na ang tagapagligtas mo, langit na punta mo. Pero hindi ka pa rin kasapi ng church. Para maging kasapi ka ng church, kailangan mo mabaptize. Bakit? Nasa Bible ba yan? Opo, Acts chapter 2. And they were believed. Naniwala sa salita ng Diyos. They were baptized and added to the church. Nabautismuhan muna sila bago sila na ibilang sa simbahan. Kasi naniniwala tayo sa locality ng simbahan. Ano ibig sabihin ng locality ng simbahan? Tayo ay nasa isang katawan ni Kristo, pero merong isang lokal na simbahan na kailangan natin magpa-member. Hindi pwede yung kung saan-saan tayo nagsisimba. Doon ka, tapos doon ka. Dapat meron kang isang simbahan. Kailangan natin magpabautismo. So, marami na tayong candidate for baptism siguro. Siguro bago mag-anniversary, sabihin natin kay pastor, ito sila Brother Benedict, turuan ng baptism. Ikaw ba, Brother Gilbert, na-baptize ka na? Oo. Pero lahat nalubog. Pati yung Kasi pag hindi nalubog lahat, uulitin eh. Diba? Oo. Sister Pearl, nagpa-baptize ka na? Hindi pa. Dati kasi, ang issue ko sa baptism ng bago akong Kristiyano, magagalit nanay ko. Kasi, magagalit yung parents ko. Kahit magalit sila, hindi naman pwedeng ibalik eh. Hindi, ibalik nyo. Nalubog ka na eh, magagawa yung nanay mo. Hindi mo pwedeng ulitan yun eh. Yun din ay pagpapakita kung talagang nanampalataya ka sa Panginoon. Ano pa yung mga issue na sa baptism? Ay, magpapalit na ako ng relihiyon. Totoo, magpapalit ka ng relihiyon. Hindi to cliche lang, yung sinasabi ng mga pastor na, hindi naman natin palitan yung relihiyon mo. Ano lang yun, overarching statement lang yun, pero pinalitan mo talaga yung relihiyon mo. Gusto mo doon sa grupo na ang turo, si Kristo, ganito, ganyan, na kapag Lord's table or nagkukumunyon, yung osya, nagiging mismo katawan ng Diyos? Ganun ba yung turo ni Jesus Christ? Hindi. Gusto mo bang mapabilang sa ganun? Hindi dapat. Magpabilang ka na sa totoong simbahan ng Panginoon. Ang Baptist Church. Okay? Baptist Church lang ba ang totoo? Hindi lahat ng Baptist totoo. Kasi may mga bulaang Baptist din. Okay? May Baptist ngayon sa Pilipinas, hindi na naniniwala sa Trinity. Bulaan na yon. Pero, ang mga Baptist, ang isa sa mga totoong simbahan ng Diyos. Okay? Bakit? Maraming dahilan, and that's for another topic. So, meron pa tayong 3 minuto. Unang, kasi, ang tagapagligtas natin si Jesus Christ. Hindi tayo maliligtas ng relihiyon natin. To teach believers God's way. Kaya sa simbahan, tinuturuan tayo na ang mali ay palaging mali, ang tama ay palaging tama, kahit kailan hindi magiging mali ang tama at hindi magiging tama ang mali. Right is always right, wrong is always wrong, and we must know how to separate the two. Kapag liwanag, liwanag. Kapag kadaliman, kadaliman. Wala tayong in-between. At ang kalooban ng Panginoon ay palaging gagawin sa pamamaraan ng Panginoon. To act as restraining and enlightening influence in this world. Mahirap, Kristiyano ka, pero ikaw yung pasimuno ng it's a prank sa classroom nyo, di ba? Anong ginagawa? Lalagyan ng bato yung bag ng classmate. Di ba, Joanne? Si Joanne, ginawa niya siguro eh. Lalagyan ng graba. Itatali yung bag sa upuan. Lalagyan ng bunot. Tapos, bubuli yung classmate. Dapat pag Kristiyano ka, hindi ka nang bubuli ng classmate. Amen? Ikaw dapat yung binubuli. Dapat hindi dapat. Isumbong mo sa teacher mo. Pero hindi dapat ikaw yung binubuli.
Mas okay na ikaw yung nabubuli kesa ikaw yung nambubuli sa kristyano mong tao. Sino ba yung mahilig mambuli dito? Wala naman eh. Di ba, Franz? Oh. Hindi yung ikaw yung nantitrip. O ito, mayroong bagong prank o gayahin natin. Hindi lahat ng prank maganda. Next, last but not the least, to prepare rulers for the future millennial kingdom. Ganito yan, ano? Makinig kay Mega, medyo malalim to. Nung old time, nung time nila Jesus Christ, tsaka bago yung time ni Jesus Christ, di ba mga empire yan? Ngayon nung pinakamalakas na bansa, tayo hindi na tayo empire. Bansa-bansa na tayo. Pero, we must admit na malakas talaga ang Amerika. Ba? Malakas ang Russia, malakas ang China, malakas ang North Korea. Pag nagera-gera, pulbos ang Pilipinas. Tanggapin natin ang katotohanan. Kaya, pag nagkaroon ng World War III, magsisi na kayo. Kasi kahit anong pagtatago nyo, mamamatay talaga kayo. Okay? Pero hindi naman magkakaroon yan. Re-rapture muna tayo ng Panginoon. So, makinig kayo na i-explain ko ng mabilis na mabilis. For example, Roman Empire. So, yung sabihin natin, ang Roman Empire, nasakop niya pa lang yung Visayas at Mindanao. Makinig kayo ha. Wala maingay. Tapos, eventually, nasakop niya yung Luzon. Okay? Ang Roman Empire, ang gagawin niya, bubuo siya, dahil nasakop niya ng Luzon, ang gagawin ng Roman, sabihin natin, ang sentro ng Roman Empire ay nasa Rome, for example lang. Doon sa Rome, ang gagawin ng Roman Empire sa capital, sa Rome, bubuo sila ng tinatawag na called out assembly. So, ikaw, maggugrupo kayo. Tapos, ipapadala ko kayo sa Pilipinas, sa Luzon, para kayo yung called out assembly doon. Para kayo ang magtuturo kung ano ba yung batas, kung ano yung panuntunan, kung ano yung kultura, kung ano yung lingwahe ng Roman Empire. Pine-prepare ng called out assembly, which is ecclesia, yung isang nasakop na lugar para i-prepare, turuan kung ano yung mga dapat malaman ng lugar na yon patungkol sa isang imperyo. Nagets nyo? Nagets ba? Pag nagets nyo, say amen. O yung mga hindi nag-amen, hindi nyo nagets. Ulitin ko, wala ng time eh. Pero sige, ulitin ko pa. Ang hirap ulitin, wag na nga, bahala na kayo sa mga hindi makintindi. Same with us. Tinawag tayo ng Panginoon. Sa kingdom ng Panginoon, tayo ay kasapi na sa kanyang kingdom. Tinawag tayo ng Panginoon, tayo ay called out assembly, ecclesia, church, para ipine-prepare tayo kung ano yung kingdom talaga ng Panginoon. Na merong kantahan, merong salita ng Diyos, masaya, encouragement, ganon. Itinuturo sa atin yung lengguwahe ng langit, yung salita ng Diyos, yung panuntunan ng Diyos. Doon nang galing, yun yung ibig sabihin ng word na ecclesia. It's not a Bible or spiritual words. It is a secular term. Kaya nga ang possessive pronoun, my church ni Jesus Christ. Ibig sabihin, may mga church na na hindi church ni Jesus Christ. May mga called out assembly na hindi niya called out. Okay? So, ang purpose ng church, pangaral ang salita ng Diyos, edify ang mga mananampalataya, glorify ang Diyos, magbaptize, turuan ng pamamaraanan, magandang influence, at to prepare us in future millennium. Okay. Tayong lahat at tayo po ay manalangin. Tawagin na si Brother Adrian. Panalangin din ang Sunday School offering. Tayo po yung manalangin. Ang Diyos na langit Panginoon, salamat po sa